Simula nga po nang kunin muli ng Milwaukee Bucks si Thanasis Antetokounmpo, nakahinga nga ng maluwag ang kanilang mga fans patungkol sa future ni Giannis Antetokounmpo dahil naniniwala sila na mananatili ito sa team. Subalit ayon sa ilang mga analyst hanggat wala pang pinipirmahang bagong extension, si Giannis nananatiling questionable ito at kapag pumalpak ang kampanya ng Milwaukee sa darating na season, posibleng ikonsidera na nito ang pag-request ng trade. Kaya habang hindi nga nito nangyayari, kailangan nilang gumawa ng magandang plano para sa long term. At isa sa mga naibalitang plano at gustong gawin ng front office ng Milwaukee ay ang pagkuha kay Nikola Jokic sa 2027. Alam ninyo na hindi pa pumipirma si Jokic ng bagong extension sa Denver Nuggets at meron na lang naman itong natitirang 2 taon sa kanyang kontrata at kapag hindi nga niya kinuha ay magiging free agent nga ito sa taong 2027 at kapag nangyari yan, posibleng magkaroon ng chance ang Milwaukee na maitandem siya kay Giannis Antetokounmpo. Samantala, sa kabila ng nagsilabasang rumor sa Lakers, malaki ang posibilidad na hindi na sila gumawa pa ng pagbabago bago ang training camp. Kontento na rin naman ng team sa kasalukuyang lineup na bubuuhin lamang ng 3 bagong manlalaro na sina DeAndre Ayton, Jake LaRavia at si Marcus Smart na lahat nakuha sa free agency. Kaya ang malaking katanungan ngayon na sapat na nga ba ang 3 ito para matulungan sina LeBron at Luka na makapalaglaban sa malalakas na team sa Western Conference? Well, ayon sa ilang mga analyst, sa ngayon wala rin naman silang nakikitang problema kung magi-step up ang 3. Alam na rin naman ng mga ito ang role sa team kaya kapag nagkaroon sila ng malaking impact at natapat ng mga ito ang expectation sa kanila ng mga fans, siguradong magagawa ng Lakers na maipanalo ang unang mga laro at maaga silang aakyat sa standings ng West. Sa kabilang banda, bago pa magsimula ang training camp at ang mga laro ng Houston Rockets, nakaharap na nga sila agad ng napakalaking problema matapos magtamo ng ACL injury si Fred VanVleet. Para nga sa inyong kaalaman, isa si VanVleet sa mga key player ng team na sobrang naging consistent sa pag-average ng 14 points a game at 34% naman sa 3-point line. Gumagawa rin naman ito ng mga big shots sa crucial games lalo sa playoffs. Kaya isang malaking kawalan sa Houston ang pagtatamo nito ng injury. Sa ngayon daw, meron pa silang natitirang point guard na posibleng ipalit sa kanyang pwesto. Syempre, hindi rin naman kayang tapatan o lampasan ng mga ito ang ginagawa ni VanVleet. Kaya kagaya sa dating kupunan ni Kevin Durant ng Phoenix Suns, nagkakaproblema na naman ang kasalukuyang team na Houston Rockets pagdating sa point guard at playmaker. And since inumpisahan rin ang season ng Rockets ng injury, posibleng masundan pa ito ayon sa ilang mga fans.